Sinuspindi na ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 10 bus units ng Precious Grace Transport, isa sa mga operator ng EDSA Bus Carousel. Kaugnay yan ng viral video ng pananakit sa isang PWD sa loob ng isa sa mga bus nito. Alamin ang buong detalye sa balita ni Sheena Torno. Rinig na rinig sa video nakuha ng isang pasahero ang pagsigaw at pag-iyak na isang lalaking may kapansanan o may mental disorder habang binubugbog siya ng ilang mga pasahero. Kinilala ito na si Makmak na sakay ng isang bus ng Precious Grace Transport, isa sa mga operator ng EDSA Bus Carousel. Nakaabot kay Transportation Secretary Vince Dizon ang viral video na mariin niyang kinondena dahil sa karahasang nangyari sa loob ng bus. May responsibilidad yung bus company at yung driver at yung konduktor dito sa mga ganitong sitwasyon para pangalagaan ang safety ng lahat ng nakasakay sa kanyang public utility vehicle. Giit ng kalihim, posibleng ginamitan rin ng taser o electric shock device si Makmak na maririnig rin sa video dahilan kung bakit panay ang pag-iyak at sigaw nito. Agad na pinatawag ng LTO ang driver pati na rin ang konduktor upang pagpaliwanagin sa insidente. Paliwanag umano ng driver sa LTO. Sasabi po nila, nangangagat daw yung pasahero, no? Tapos sinasabi nila, hindi raw nila alam na kinukuyog yung pasahero sa likod, no? Sounds hard to believe, no? It will require them to prove this more than their statement. Gayunpaman, sinuspende pa rin ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng driver at ng konduktor dahil bigo nilang i-report ito sa security na nasa istasyon ng EDSA Carousel at maging sa employer. So, doon pa lang question mark na kagad yung bakit hindi nyo rin-report yung morning incident. Alam mo yun eh. Iniimbestigahan na rin ng LTO ang insidenteng ito at pinaghahanap na rin ang mga pasaherong nang bugbog sa PWD upang panagutin. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Land Transportation Office ukol dito sa susunod na linggo. Samantala, pinasibak na rin ni Dizon kay LTO Chief Mendoza ang hepe ng LTO Registration Office sa Baguio City. Ito'y matapos mahuling nagmamaneho habang lasing. Yung pagmamaneho na lasing, hindi lang yan simpleng violation. Yan ay napakadelikadong violation. Bakit? Kasi kung ikaw ay lasing, madali kang madisgrasya, madali kang makadisgrasya. So, unacceptable ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.